Go! Wala, saglit. Senator, any reaction? Matagal ko nang sinabi yan. Dapat tumbukin yung mga mastermind, tumbukin yung may kasalanan, just seek the truth, inaantay po ng mga kababayan natin. Yan. Managot po ang dapat managot. Managot po yung mga corrupt. So, ako po, I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption in government. Basta inaantay ng mga kababayan natin, tumbukin yung katotohanan. Kung talagang mga may kasalanan dito, dapat managot eh. Alam mo, hanggat hindi managot o hindi makulong yung may mga kasalanan, walang katahimikan dito. So, pakiusap ko lang sa ating mga kababayan, be vigilant, antabayanan po ang lahat. At the truth only. Seek the truth. Yung pinaka-mastermind at lahat na may kasalanan. Sabi ko nga, managot ang dapat managot, ikulong ang mga kurapot, ikulong yung mga buhaya na nagsasamantala sa ating mga kababayan. Dami pong naghihirap ngayon. Sobrang dami pong mga kababayan natin na naghihirap. Ang akin lang po dito, sana po ay makabalik na po sa normal na pamumuhay ang buhay ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Kawawa po yung mga mahirap. Kawawa yung mga mahirap natin kababayan. Senator, do you think the next to be arrested will be the president? What do you think? Sabi ko nga, seek the truth. Meron naman tayong husgado. Meron tayong husgado na may ombudsman, meron po sandigan na bayan. Ang importante muna rito is may makasuhan, nagot po ang dapat nagot. So, may proseso po tayong dapat sundin. Ayokong dagdagan, ayokong bawasan ang aking komento. Just seek the truth. Ulitin ko, last month ko pa sinabi, just seek the truth, not the script. If there is any, meron mang script, wag po yun. The truth lamang po. At aantay po ang ating mga kababayan ng katotohanan. At managot po yung dapat managot. Managot po yung mga korap. Managot po yung mga buhayan. Sabi ko last month, natutumbok na eh. Biglang lihis. So ngayon, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan kung sino talaga yung nasa likod nitong mess na ito. Itong flood control mess na ito. At let me repeat, I am one with the Filipino people in this campaign and crusade against corruption in government. Ako naman, bilang inyong senador, ako po'y magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Unahin natin ang pagsiservisyo. Pagtapos itong gulong ito, mapanagot na yun, dapat mapanagot. Makabalik na sa normal na pamumuhay yung Pilipino. Kawawa eh. Kita nyo ang nangyayari ngayon, bagsak yung ekonomiya, yung investors confidence ay talagang sumasadsad. Takot eh. Takot yung... So, ibig sabihin, parang nagkakaroon po ng restless yung mga kababayan natin. Ang importante dito, paano tayo makabalik sa normal na pamumuhay. Tulad noon, 2016 to 2022, medyo kampante po ang ating mga kababayan sa gobyerno. Yun po ang dapat nating maibalik na may peace of mind yung Pilipino, nakakalakad sa gabi ng hindi nasasaktan, at nakakapamuhay sila ng tahimik. Ngayon medyo hirap. Yun lang po ang akin, pinagdadasal ko na makabalik sa normal na pamumuhay ang Pilipino. Pero nag-aantay po ang Pilipino dito sa katotohanan. So, panagutin ang dapat panagutin. Dapat manubag yun ang naisalaan. Sir, regarding Thank you po, President Senator. Duterte, may decision, mag-decide daw ang ICC on the 28th sa petition for interim release. Any reaction, sir? Alam mo, araw-araw po ako nagdadasal para kay Tatay Digong. Hindi lang po bilang isang Mindanaoan, hindi lang po bilang nagtrabaho sa kanya na napakatagal. Nagdadasal po ako kay Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang kalusugan. He is 80 years old na po.
at nahirapan po siyang mag-isa doon. Si Tatay Digong naman nagserbisyo sa atin, nagsakripisyo para sa bayan. Hindi na siya dapat tumakbo noong 2016, pero inaalay niya po ang kanyang buhay para sa Pilipino. At sana po ay makabalik na siya rito. He is the duly elected mayor of Davao City. Makapaglingkod man lang dito muli sa Davao hanggang sa kanyang pagtanda. Yun naman po ang kanyang ninanais noon pa. I will continue to pray for Tatay Digong, and my request po sa Filipino people, sa mga kababayan ko Pilipino, ipagdasal po natin si Tatay Digong na sana ma-enlighten po ang lahat, no, na mapagbigyan po ang kanyang interim release sa November 28. Araw-araw, oras-oras, ipagdasal po natin si Tatay Digong. Ako mismo, sobra po akong nasasaktan. Isa po yan sa aking wish, no, sa ngayon, at parati kong pinagdadasal na mabigyan siya ng interim release. Hirapan si Tatay Digong doon na mag-isa. Dito nga, no, nahirapan sa lalo na ngayon. Siya lang mag-isa doon. 80 years old na po si Tatay Digong. Kailangan na po niyang makauwi naman po dito. I'm appealing to everyone to please continue to pray for Tatay Digong. I am appealing to each and every Filipino to continue praying for Tatay Digong. Okay, thank you, Senator. Thank you, Thank you po. Senator.